Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, sa huling panahon na itinakda ng Diyos sa gitna ng maraming tao sa mundo, una mo kaming tinawag at iniligtas at inihiwalay mo kami bilang mga banal sa mundo. Nagpapasalamat po kami sa iyong pamumuno sa nalalabi naming buhay upang ngayon, sa church kung saan ang Panginoon ay gumagawang kasama namin, kami makapaglingkod sa Diyos, mangaral ng Ebanghelyo, sumunod at maglingkod. Sa oras na ito, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay muling nagtitipon sa harap mo. Nagpapasalamat po kami sa iyo na mapapurihan namin ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig, matuto ng iyong salita at magkaroon ng fellowship sa iyong banal na kapulungan kung saan ang Panginoon ay kasama namin. Naniniwala po kami na kasama namin ang Panginoon maging sa sandaling ito. Pakiusap, tingnan mo po ang bawat isa sa amin. Hawakan mo po ang bawat kaluluwa ng iyong mahabaging mga kamay at taimtim kaming nananalangin na makasama ka namin at tulungan kami sa pamamagitan ng biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Habang nananabi kami sa Panginoon na malapit ng dumating muli, habang kami nabubuhay sa masamang mundong ito, hawakan mo po kami sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng iyong makapangyarihang kamay at takayin kami upang magawa namin ang banal na kalooban ng Diyos, manabik sa pagbabalik ng Panginoon at mamuhay ng masunurin. Para sa lahat ng aming churches sa buong mundo at para sa lahat ng brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan, naway samahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng iyong biyaya, iyong salita at ng iyong kapangyarihan upang maipahayag nila ng may higit na katapangan ng Ebanghelyo ng Panginoon at maakay ang maraming kaluluwa sa harap ng Panginoon upang tumanggap ng kaligtasan at maisakatuparan ang dakilang gawain ng Diyos. Panginoon, ikaw na nagbibigay sa amin na kinakailangan naming salita sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran. Pakiusap, ipahayag mo po sa amin na sandaling ito ang salitang nais mong ipakita sa amin at ang iyong banal na kalooban. Tulungan mo po kami maunawaan ito at gabayan kami upang sa nalalabi naming buhay ay hindi kailanman mawawala ng kabuluhan sa harap ng Diyos, kundi mamuhay ng tama para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Mateo chapter 10. Mateo chapter 10. Babasahin po natin ang verse Mateo chapter 10 verse 8. Mateo chapter 10 verse 8. Basahin po natin sabay-sabay. Pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ninyo ang mga patay, linisin ninyo ang mga kitongin, palayasin ninyo ang mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Sa mga salitang sinabi ni Jesus dito, susuriin natin ngayon, lalo na ang bahaging ito, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Ang natanggap nating walang bayad ay ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ay hindi isang bagay na natanggap sa pamamagitan ng sariling pagsisikap o sa pamamagitan ng pagbabayad ng isang halaga. Ito'y ibinibigay ng walang bayad. Dahil natanggap na natin ang biyayang ibinigay ng Diyos, dapat din nating ibigay ang biyayang ito sa iba. Ito ang ibig sabihin ng mga talatang iyon. Bago tayo naligtas, akala na natin sa atin na ang lahat ng mayroon tayo. Natural na sa atin. Subalit iniisip ng mga tao, kung ano ang akin ay sa akin, at kung ano ang iyo ay sa akin din. Kung ano ang akin ay sa akin. Kaya't nagsusumikap ng buong lakas ang mga tao upang mapasa kanila ang lahat ng mga bagay. Yan ang katangian ng tao. Sa mga awit 49 verse 11,
Kung titignan po natin sa Biblia, makita po natin yung talata na nakalagay po dito. Yung mga tao nagsusumikap ng buong lakas upang mapasa kanila ang lahat ng mga bagay. Ito po yung katangian ng mga tao sa panahon po natin ngayon. Awit 49 verse 11. Tingnan po natin sa ating Biblia. Basahin din natin ito ng sabay-sabay. Ang kanilang libingan ay kanilang mga tahanan magpakailanman. Kanilang mga lugar na tinirahan sa lahat ng salinlahi. Tinatawag nila ang kanilang mga lupain ayon sa kanilang sarili mga pangalan. Iniisip nila na ang lahat ay mananatili magpakailanman at ang lugar na kanilang tinitirhan ay mananatili sa lahat ng mga salinlahi. Kaya pinangalanan nila ang kanilang mga lupain at bahay gamit ang kanilang sarili mga pangalan. Ito isang bagay na alam nating lahat. Sinisikap ng mga tao sa lahat ng paraan na mapasa kanila ang mga bagay at ipangalan sa kanila ang mga ito upang maingatan nila ang mga ito. Dahil nais nilang itabi ang mga ito para sa kanilang sariling loob, para kanilang sarili sa loob ng mahabang panahon. Kahit daw ang isang tao na ilang araw na lang ang natitira para mabuhay, ay gayon din. Narinig ko minsan ang tungkol sa isang chairman ng kumpanya, isang taong medyo kilala ko. Bago siya pumanaw ay nagsabi siya sa kanyang mga anak, bumili ka ng lupa sa isang lugar. Balita ko tumataas ang presyo ng lupa doon. Kahit hanggang sa kanyang kamatayan, interesado pa rin siya sa mundong ito at gusto niyang gawin itong pag-aari ng kanyang mga anak. Iyan ang likas na hangarin na mayroon ng lahat ng tao. Ang makamit ang isang bagay para sa kanilang sarili. Subalit sa mga awit 49, verse 16 hanggang 17, nakalagay po dito ang talata na patungkol po dito. Dito po sa verse 16 hanggang 17. Basahin natin sabay-sabay. Huwag kang matakot kapag may yumayaman, kapag ang kaluwalhatian ng kanyang bahay ay lumalago. Sapagkat kapag siya'y namatay ay wala siyang madadala, ang kanyang kaluwalhatian na hindi bababang kasunod niya. Kapag isang tao ay yumaman, kapag ang isang mayaman ay nagkaroon ng higit na kayamanan, ang kaluwalhatian ng kanyang bahay ay lumalago. Mari siyang magkaroon ng kapangyarihan at kaluwalhatian sa mundong ito. Subalit sinasabi dito, huwag kang matakot. Huwag ninyo itong katakutan at huwag nyo itong kainggitan. Ibig sabihin, hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa ganitong mga bagay. Dahil sa sandaling panahon, kapag siya'y namatay ay wala siyang madadala. Sinasabi sa Ecclesiastes chapter 5 verse 15, kung paanong siya'y lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Ubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Kapag siya'y namatay, ay wala siyang madadala, ang kanyang kaluwalhatian na hindi bababang kasunod niya. Kapag namatay ang isang tao, lahat ng mga kayamanan at kaluwalhatian sa mundong ito, lahat ay magtatapos doon. Kung iyon na ang katapusan, kahit papaano ay simple lang ito. Subalit, mayroong panibagong mundo pagkatapos nito, at ito yung problema. Sa Lucas chapter 12 verse 20, makikita natin ang talinahagan ng mayamang hangal. Sinabi sa Lucas chapter 12 verse 19, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aari na kaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka at magsaya ka. Sa tingin po ba ninyo ay kumakain, umiinom at nagsasaya sa mga bagay nito ang kaluluwa? Sinabi sa verse 20, subalit sinabi na sa kanya ng Diyos, hangal sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Kahit na ang tao ay nagkaroon ng maraming kaalaman, nagkaroon ng maraming kayamanan o nakatanggap ng karangalan, kung kukunin ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa gabing ito, sinasabi dito na kukunin ng Diyos ang kaluluwa.
Sinasabi dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Ang alabok ay bumalik sa lupa, ito yung katawan, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Bago ito mangyari, may isang bagay tayong dapat tandaan. Tayo haharap sa Diyos. Kaya sinasabi dito sa verse 21, gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Ang mga tao nilikha ayon sa larawan ng Diyos, nabubuhay lamang ng ilang dekada sa mundong ito, at ang tunay na katanungan ay kung paano nila kakaharapin ang Diyos pagkatapos ng kamatayan. Ang katawan ay babalik sa alabok. Job chapter 19 verse 26, at pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Mayroong parehong mensahe dito sa Job chapter 19 verse 26. Ipinapaalala sa atin ito na ang mga bagay sa mundong ito ay magwawakas pagkatapos ng maikling panahon. Ang nagtitipon ng mga tao ng maraming bagay para sa kanilang sarili subalit hindi mayaman sa Diyos. At ang ibig sabihin ng maging mayaman sa Diyos ay ang mabuhay para sa kanyang kalooban at sa kanyang kaluwalhatian. Kapag namuhay ang isang tao sa gayong paraan, babaguhin ng Diyos ang lahat ng mga bagay patungo sa isang bagay na walang hanggan at maluwalhati. Subalit sila mga hindi nauunawaan nito at namumuhay para lamang sa kanilang sarili ay nagtitipon ng lahat ng bagay para sa kanilang sariling kapakanan na walang kinalaman sa Diyos. Sa madaling salita, wala silang tatanggaping anuman sa harap ng Diyos. Ito'y nagpapatungkol sa isang tao na hindi naghanda sa pagharap sa Diyos. Kaya sinasabi sa Ecclesiastes chapter 5 verse 15, kung paano siya'y lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Kaya mahalagang malaman ang mga bagay na ito ng maaga. At habang tayo nasa mundong ito, dapat din nating maunawaan ang ganap na katotohanan na ang lahat ng mayroon tayo ay hindi talaga sa atin. Lahat ng mga Kristiyanong nakatanggap ng kaligtasan ay nalalaman na lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Sinabi sa 1 Corinto chapter 8 verse 6, at tayo para sa Kanya, at may isang Panginoon si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo ay sa pamamagitan niya. At sa uli, ang lahat ng bagay ay babalik sa Panginoon. Umiiral lamang ito para sa kanyang plano at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinasabi sa Biblia sa unang Kronika chapter 29 verse 14, may kita natin na sa mga huling taon ni David ay taimtim na ninais na itayo ang templo. Subalit ayon sa salita ng Diyos, unang Kronika chapter 22 verse 8, hindi ka magtatayo ng bahay para sa aking pangalan sapagkat ikaw ay nagpadanak ng maraming dugo sa lupa sa aking pangalan. Sa verse 9, narito, ipapanganak para sa iyo ang isang lalaki. Sa verse 10, siya ay magtatayo ng bahay para sa aking pangalan. Itong si David ay may masiding pagnanais na magtayo ng templo para sa Diyos. Subalit, nang sabihin sa kanya na hindi siya ang magtatayo, inihandog niya sa Diyos ang lahat ng kanyang kayamanan na kanyang naipon upang maitayo ng kanyang anak na si Solomon ang templo. Pagkakita nito, naghandog din ang kapulungan ng Israel ng mabubuting bagay na mayroon sila para sa pagtatayo ng templo. Pagkatapos nito, nanalangin siya. Sa unang Kronika chapter 29 verse 14, ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo. Hindi natin inihahandog ang talagang sa atin. Sa halip, ang mga bagay na ito ibinigay ng Diyos at ibinabalik lamang natin sa Diyos ang pag-aari niya. Ito yung eksaktong kahulugan nito. Sinasabi ni David na yung maraming bagay na mayroon siya at ang inihandog ng kapulungan ng Israel ay hindi naman talaga kanila. Mula sa umpisa, ito'y pag-aari ng Diyos at ibinigay ito sa kanila ng Diyos para sa gawain ng Diyos. Sila mga naligtas ay nakatanggap ng espiritual na biyaya. Ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at ang ating kaligtasan, ang mga ito'y biyaya.
Kaya kung titingnan ninyo sa Efeso chapter 1 verse 6, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinakaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Ang biyaya ay isang bagay na ibinigay ng Diyos ng ganap na walang bayad. Di po ba? Ibig sabihin ay pinupuri natin ang kaluwalhatian ng biyaya ng Diyos na ibinigay niya ng walang bayad. At gaya ng alam na ninyo, sinasabi sa Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kabasayduhin po natin itong lahat. Ito hindi sa pamamagitan ng inyong sariling, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng magawa upang sino man ay huwag magmalaki. Ang kaligtasan na natanggap natin ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito isang bagay na nakuha mo dahil gumawa ka ng mabuti? Hindi po. Ito'y kaloob ng Diyos. Ang salitang biyaya at kaloob ay magkapareho ang kahulugan. Ang kaloob ay hindi ibinigay sa isang tao na may ginawang mabuti. May ginawa kang mabuti o wala, ito ibinigay ng libre. Ito isang regalo. Sapagkat ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang sino man ay huwag magmalaki. Ano ba ang ginawa natin para maligtas? Wala. Hindi mahalaga dito kung gumawa man tayo ng mabuti o nakagawa man tayo ng dakilang gawa para sa Diyos. Tayong lahat ay mga makasalanan na karapat-dapat sa kahatulan ng Diyos at sa walang hanggang pagkawasak. Gaya ng sinabi sa Efeso chapter 2 verse 4, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ang ibig sabihin ng awa ay pagkakaroon ng pagkahabag. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos ay nahabag siya sa atin. Nang walang anumang kondisyon, binigyan niya tayo ng buhay na dating patay dahil sa ating mga kasalanan at pagsalangsang. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sa Efeso chapter 2 verse 5, sa biyaya kayo'y naligtas. Ang kapatawaran para sa ating mga kasalanan at ang kaligtasan para sa ating kaluluwa na ibinigay ng lubos ng Diyos bilang biyaya na walang bayad. Binigay po niya ito ng walang bayad. Ito po yung biyaya ng Diyos. Sa biyaya kayo'y naligtas. Tingnan natin sa Roma chapter 3 verse 24. Roma chapter 3 verse 24. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Roma chapter 3 verse 24. Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Pagtubos na kay Kristo Jesus. Ang ibig sabihin ng pagtubos ay gaya ng isang tao na malapit ng hulihin dahil sa utang ay malaya na pagkatapos na mabayaran ang lahat ng utang. Sa kaparehong sitwasyon para sa mga makasalanan na nararapat sa kahatulan at pagkawasak dahil sa kasalanan, si Jesus ang nagbayad para sa kanila. Ito yung tinatawag nating pagtubos. Sa Efeso chapter 1 verse 7, sa kanya meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya sa Roma chapter 3 verse 24, sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Nang walang anumang mabuting gawa, wala tayong ginawa upang makuha ang kaligtasan. Wala tayong anuman kundi kasalanan. Subalit ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Ang kaligtasan ay lubos na biyaya ng Diyos na ibinigay ng walang bayad. Ang kaligtasan na ating natanggap, ang kapayapaan na tinatamasan natin, ang buhay na walang hanggan at ang maluwalhating pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ibinigay ito ng Diyos sa atin, lahat ng libre, walang bayad. Tama po ba? Lahat ng ito ibinigay sa atin ng walang bayad, isang kamanghamanghang kaloob mula sa Diyos. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, lahat ito'y natanggap natin mula sa Panginoon. Kaya ano ang dapat natin gawin? Yamang natanggap natin ito ng walang bayad, dapat din natin itong ipamahagi ng walang bayad. Ibig sabihin,
Hindi lang natin dapat itago sa ating sarili ang biyayang natanggap natin mula sa Diyos na nagagalak at nagpapasalamat, kundi dapat din natin itong ibahagi sa iba. Dapat po natin itong ibahagi sa iba. Ipagpalagay natin na may isang taong nagdurusa sa isang malubhang sakit. Gaya ng alam natin, marami ang namamatay sa kanser, subalit pagkatapos, isipin mo na may nagbigay sa taong iyon ng gamot na kayang gamutin ang kanser na iyon. Ininom niya ito at himala, siya'y gumaling. Ngayon, nakita nila na may natitira pa silang gayong gamot. Ano ang dapat nilang gawin? Sa katunayan, dapat nila itong ibahagi sa iba na nakakaranas ng kaparehong sakit. Kung mayroon kang gamot na nakapagliligtas ng buhay na ibinigay sa iyo ng libre, ngunit titignan mo lang ang iba na namamatay na wala kang ginagawa, ito isang malaking moral na kamalian. Yamang natanggap mo ito ng walang bayad, dapat mo din itong ibahagi sa iba ng walang bayad upang mapagaling din sila. Ang biyaya ng Diyos ay ipinagkaloob sa atin. Itong kaloob na ibinigay na walang hinihiling kapalit. Kasama dito ang kapatawaran ng mga kasalanan, kaligtasan, buhay na walang hanggan, at ang tiyak na pag-asa na makakapasok sa kaharian ng langit. Lahat ng ito ibinigay sa atin ng libre. Ngayon ay dapat din natin itong ibahagi sa iba ng libre. Dapat po natin itong ipamahagi. Sangayon po ba kayo? Sangayon po ba kayo? Bukod pa rito, ipagpalagay nating may isang gamot na kayang bumuhay muli ng patay. Ginamit ito ng isang tao at nabuhay at nalaman niyang marami pang natitira. Subalit nagpasya siyang ibenta ito sa malaking halaga. Ang ganyang tao ay lubhang napakasama. Ano mang tinanggap ng walang bayad, karapatan ng lahat na matanggap ito ng walang bayad. Pag-isipan natin itong nung si Jesus ay lumikha at nagbigay ng tinapay sa 5,000 katao, gaya ng nakatala sa chapter 6 ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Isang napakalaking bilang ng tao ang sumunod sa kanya. Gumugol sila ng 3 araw sa ilang na lugar na iyon. Dumating na ang oras para pauwiin sila, subalit silang lahat ay nagugutom. Nag-alala si Jesus na sinasabi, hindi ko nais na paalisin silang gutom. Iginiit niya na hindi natin sila basta-basta pwedeng paalisin. Nagtanong ang mga alagad, anong gagawin natin? Alis ba kami upang bumili ng tinapay na ibibigay sa kanila? Sa Mateo chapter 14 verse 16, hindi na kailangang umalis pa sila. Bigyan niyo sila ng mga kakain. At sinabi sa kanila sa Marcos chapter 6 verse 37, alis ba kami upang bumili ng 200 denaryong tinapay at ipapakain namin sa kanila? At muli sa Juan chapter 6 verse 7, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. At tinanong sila ni Jesus, Marcos chapter 6 verse 38, ilang tinapay meron kayo? Kaya't sila sumagot, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Inisip ko ang batang ito'y nakatayo ng malapit. Nakita ng mga alagad na nag-aalala dahil walang tinapay. At sinabi, pakiusap, kunin nyo na lang po ito. Ibinigay niya yun kay Jesus. Hayaan nyo na lang po na kunin niya ito. Sa katunayan ito'y pagkain ng bata. Dinala ito ng mga alagad kay Jesus na sinasabi, Mateo chapter 14 verse 17, meron lamang tayong 5 tinapay at 2 isda. Sumagot si Jesus, kung gayon, mabuti. At sinabihan sila, paupuin ninyo ang mga tao. Tiyak na naguluhan ang mga alagad, di po ba? Tiyak na nagtataka sila kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, matapos kunin ni Jesus ang tinapay at ang mga isda, iyon ay nanalangin ng pasasalamat. Sinimulan niya itong ipamahagi sa mga alagad at ang pagkain ay patuloy na dumarating. Bumuhos ito mula sa mga basket. Dahil sinasabi sa atin ng talata ng 5,000 lalaki ang kumain ng araw na iyon. Kung isasama natin ang mga babae at mga bata, malamang ito po iaabot sa 10 o 20,000 katao ang kabuuan. Ang nakasulat na mabusog ang lahat, tinipon nila ang natira na puno ang 12 kain.
Sinabi ni Jesus, bigyan ninyo sila ng makakain. Kinuha ng ating Panginoon ang 5 tinapay at 2 isda na inihandog ng isang bata at sa pamamagitan ng himala ay pinakain ng maraming tao. Hindi dapat natin ito ituring na kakaiba. Si Jesus siya ang tagapaglikha. Ang tagapaglikha na siyang lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita at siya ang namamahala sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng parehong salitang iyon. Sa aklat ng Isaías, sinabi sa atin na kapag ang Diyos ay nagsasalita, sila nagsisitayo ang magkakasama. Ang buong kalawakan ay kumikilos ayon sa isang malalim na karunungan at kaayusan. Gayunpaman, kung sasabihin ng Diyos, kalawakan, tigil, lahat ay agad titigil. Sa Isaías chapter 48 verse 13, kapag kayo'y tumatawag sa kanila, sila nagsisitayo magkakasama. Kung sasabihin niya, maglaho, lahat ng bagay ay maglalaho. Siya ang tagapaglikha. Ang tagapaglikha ay namumuno sa pamamagitan ng kanyang sariling kalooban, kanyang salita at kanyang kapangyarihan. Sa kabaliktaran, para sa isang tao, para makagawa ng tinapay, kailangan niyang magpagal sa pagsasaka, pagtatanim ng trigo o cebada, paggigiik ng ani, paggiling nito upang maging harina at sa huli ay ibibake o i-steam. Saka lang ito nagiging tinapay. Gayunpaman, hindi kailangan ng Diyos ng ganitong proseso ng tao. Kaya niyang lumikha agad ng tinapay. Siyempre magagawa niya ito, likain mula sa wala. Kahit wala ang pisikal na presensya ng 2 isda at 5 tinapay na iyon. Gayunpaman sa katayuang mayroong malalim na layunin sa paggawa niya ng ganitong himala gamit ang kaloob ng bata na ibinigay sa mga alagad. Kapag inaalay natin ang isang bagay sa mga kamay ng Diyos at sinasabing, Panginoon, pakiusap gamitin mo ito ayon sa iyong kalooban. Tatanggapin niya ang handog na iyon at palalawakin ito. Pararamihin niya ito upang magpakita ng isang kamanghamanghang himala. Sa anumang kalagayan, ang mga alagad ay walang ginawa kundi magbigay ng una nilang natanggap mula sa Panginoon. Mayroong bagay na ibinibigay sa atin ang Panginoon. Ibinibigay niya ito. Kapag kinuha natin ang ibinigay niya at ipinabahagi ito sa iba, nagsisimula ng maganap ang himala ng Diyos. Ngayon, dumako po tayo ng saglit sa 1 Pedro chapter 4. 1 Pedro chapter 4 verse 10 hanggang 11. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. 1 Pedro chapter 4 verse 10 hanggang 11. 1 Pedro chapter 4 verse 10 hanggang 11. Basahin natin. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sino man nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino man naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhati at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob. Sa mga tinubos, nagbibigay ng mga partikular na mga kaloob ang Diyos. Sinasabi sa atin ng kasulatan na ibinibigay niya ang mga kaloob na ito sa bawat individual para sa layunin ng paglilingkod sa Diyos, pagpapahayag ng Ebanghelyo at paglilingkod sa church. Sinasabi kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ngayon, ano ang katiwala? Ang katiwala ay siyang pinagkakatiwalaan ng mga ari-arian ng Panginoon upang pangasiwaan ng mga ito. Sa ibang kahulugan, maaari natin siyang tawaging isang tagapamahala o manager. Siya isang taong tapat na nangangasiwa at namamahala sa ari-arian ng may-ari. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sino man nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Ngayon, ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay kapag nagsalita tayo, huwag dapat nating unahin ang ating sariling kaisipan o personal na opinyon. Sa halip, dapat tayo magsalita na parang naaayon sa salita ng Diyos.
Ang salitang pinag-aralan, isinaulo at nalaman natin. Ang ating pananalita ay dapat na karapat-dapat sa kanyang salita. Ang pagsasalita ng mga salitang ganap na hiwalay sa katotohanan ng Diyos ay pagsasalita ng kasinungalingan at maaari itong humantong sa delikadong kahinatnan. Bagamat maaring hindi natin laging perpektong nasasalamin ang kasulatan sa bawat salitang ating ibinibigkas, tayo inuutos sa magsalita alinsunod sa katotohanang itinuri sa atin na para bang ipinahayag natin ang mismo ang salita ng Diyos. Bukod dito, sino man naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. Ang paglilingkod ay nangangahulugang sakripisyo. Ginawa ko ito at iyon. Ako ay talentado. Kaya inihahandog ko ang aking mga talento sa Diyos. Ako'y mayaman, kaya malaki ang naitulong ko. Kung gayon, babalik lamang sa Kanya ang kalawalatian. Hindi ito mapupunta sa Diyos. Mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, matapos ihandog ni David lahat ng bagay na mayroon siya, sinabi niya, Unang Kronika 29 verse 14, "Ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusan makapaghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng mga bagay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo." Sa parehong paraan, kapag naglilingkod tayo, hindi dapat tayo maglingkod sa pamamagitan ng ating sariling lakas o sa kung ano ang pag-aari natin, kundi sa pamamagitan ng ibinigay ng Diyos sa gamit ng ang lakas na ibinigay ng Diyos. Dapat natin itong gawin ng ganito. Ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Walang sino man ang dapat kumuha ng kaluwalhatian ng Diyos para sa kanyang sarili o madlang dito. Dapat mapunta sa Diyos ang lahat ng bagay. Ibinigay natin sa Diyos. Ibinibigay natin sa Diyos kung ano ang tinanggap natin mula sa Diyos. At naglilikod tayo sa pamamagitan ng tinanggap natin sa Diyos. Tingnan po natin. Unang Korinto, chapter 9, verse 16. Titingnan po natin ito at babasahin. Unang Korinto, chapter 9, verse 16. Basahin natin sabay-sabay. Sapagkat kung ipinapangaral ko ang ebanghelyo ay wala akong dahilan upang magmalaki, sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin. Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Si Apostol Pablo ay nagsulat ng 14 na aklat sa Bagong Tipan. Mula nung siya'y naligtas hanggang sa siya'y pumunta sa Roma at naging martir habang ipinapangaral ang ebanghelyo, ginugol ni Pablo ang kanyang buhay sa pangaral ng ebanghelyo ng walang pahinga. Habang ipinapangaral ang ebanghelyo, sinabi sa 2 Korinto chapter 11 verse 23, siya ay maraming beses na bilanggo. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo at siya'y pinagbabato at iniwan sa labas ng lungsod na parang patay na. Gayunpaman, siya'y muling bumangon at patuloy na nangangaral. Sinabi sa 2 Korinto chapter 11 verse 27, sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, kiniginaw at hubad. Gayunpaman, sinabi niya na wala siyang anumang maipagmamalaki. Sa 1 Korinto chapter 15 verse 10, ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Ibinigay ito ng Diyos. Walang anumang nagmula sa kanyang sarili. Upang ang lahat ng kaluwalhating ito'y mapunta lamang sa Diyos. Kaya naman, kung hindi niya naisakatuparan ng maayos ang ibinigay sa kanya ng Diyos, sinabi niya, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Ito ang ibig niyang sabihin sa pagsasabing wala siyang dapat ipagmalaki. Sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin. Ibig sabihin, ito ay bagay na dapat gawin. Kaya't bagaman nagpagal ng labis si Apostol Pablo at ipinangaral ang ebanghelyo, sinabi niya na wala siyang anumang maipagmamalaki. Ang lahat ng ito'y biyaya na ibinigay ng Diyos. Sinasabi sa mga Gawa, chapter 20, verse 24, ngunit hindi ko ituturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng magandang balita ng Diyos. Nasa daang patungong Damasco si Apostol Pablo upang hulihin ang mga mananampalataya kay Jesus. Nang nagpakita sa kanya si Jesus, siya'y bumagsak sa lupa sa harapan niya at mula sa sandaling iyon, nabuhay lamang siya para magpatotoo sa biyaya ng Diyos.
Itinaga ng Diyos si Apostol Pablo bilang apostol sa mga hintil. Ang misyong natanggap niya mula sa Panginoong Hesus ay ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ay ang kaligtasang isinakatuparan ng ang bugtong na anak ng Diyos ay namatay sa krus at nagbuhos ng kanyang mahalagang dugo upang tuparin ang gawain ng pagpapatotoo sa ebanghelyo ng biyayang iyon. Sinabi ni Apostol Pablo na hindi niya itinuturing ang kanyang buhay na mahalaga sa kanyang sarili. Para maisakatuparan ang tungkulin ng pangaral ng ebanghelyo, handa siyang mamatay na hindi 100 beses kundi kinakailangan. Kahit na 100 beses kung kinakailangan. Hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili. Kaya naman, walang anumang dapat ikatakot si Apostol Pablo. Kung siya'y namatay, kung siya'y mamamatay, siya'y agad na pupunta sa Panginoon. Kung siya'y mananatiling buhay, ipapangaral niya ang ebanghelyo. At sinabi rin sa unang Korinto chapter 11 verse 1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Si Jesus ay nagpakita sa Diyos sa laman. Sinabi ng mga alagad kay Jesus, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Hindi pa nila nakita ang Diyos Ama at naiisip nila na makabubuting kung makikita niya sila. Ano pong sinabi ni Jesus? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Ang hindi nakikitang Diyos ay nagpakita sa anyo ng laman bilang Jesus. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ay ang nagpakilala sa Kanya. Si Jesus ang Diyos na nagpakita sa anyo ng isang tao. Ang pag-ibig ng Diyos, salita ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos, lahat ng ginawa ni Jesus ay ginawa ng Diyos. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Pagkatapos umalis ni Jesus, ano ang kasunod? Sinabi ni Apostol Pablo na tularan niya si Kristo. Tinularan niya si Kristo. Tinularan niya si Kristo. Ang buong buhay ni Apostol Pablo ay isang pagpapakita ni Jesucristo. Si Jesucristo ay muling nahayag sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Sino makapagsabi ng ganitong bagay? Maging tulad kayo sa akin? Maraming tao ang tinularan si Apostol Pablo at ang mga tumulad kay Pablo ay naging mga halimbawa sa church at naganap ang isang kasaysayan kung saan sumunod ang mga tao sa Panginoon at naging katulad ng Panginoon. Kaya sinasabi sa Galatia chapter 6 verse 17, buhat ngayon ay huwag akong guluhin ng sinuman sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Ano ang mga bakas ni Jesus na ito? Ang mga bakas ng pagdurusa ay nakita kay Apostol Pablo. Si Jesus na walang kasalanan ay hinatulan ng kamatayan. Tinuraan ng mga sundalong Romano ang mukha ni Jesus. Hinampas siya ng kanilang mga kamay at hinampas ang kanyang ulo ng tungkod na sinasabi, ikaw ba ang hari ng Hudyo? Kumilos kang gaya ng hari. Ininsulto nila si Jesus, ngunit nanatili siyang tahimik. Sinabi sa Biblia, nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta. Kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahatol na may katarungan. Hindi sinabi ni Jesus, kilala mo ba kung sino ako? Makikita mo rin. Wala siyang sinabing gayon. Tahimik niyang tinanggap ang lahat ng kahihiyan, pinasa ng krus, inampas ng kakilakilabot na latigo at habang pinapasan niya ang krus, siya'y natisod at natumba habang umakyat sa burol ng Golgota. Siya ipinako sa krus ng 9 ng umaga at namatay ng 3 ng hapon. 6 na oras na nakapako si Jesus sa krus. Tiniis niya ang lahat ng kahihiyan at sakit. At sinabi sa 1 chapter 19 verse 30, natupad na. Napakatindi ng pagdurusa na tiniis ni Jesus upang tayo maligtas. Si Apostol Pablo ang pinakamalapit na sumunod sa kanya. Ang lahat ng biyayang ibinigay sa atin ay dumating dahil sa Panginoon ay namatay sa krus para sa atin. Upang magpatotoo sa ebanghelyo ng biyayang iyon, si Apostol Pablo ay dumanas din ng di maipaliwanag ng mga paghihirap sa buong buhay niya. Hindi lamang si Apostol Pablo. Sa panahon ng mga gawa, ang mga apostol ng unang iglesia ay nangaral ng ebanghelyo at kalaunan ay pinatay bilang mga martir. Sa mga gawa chapter 3 verse 6, pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit, habang inipinapangaral ng mga apostol ang ebanghelyo, may isang lalaki lumpo ang nakaupo sa harap ng templo ng Jerusalem
at namamalimos. Dumaan si Pedro at Juan sa tabi niya at tumingi ng pera ang lalaking lumpo. Ngunit sinabi ni Pedro, Magawa chapter 3 verse 16, verse 6, wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka, lumakad ka. Tila walang talagang pera ang mga apostol. Wala akong pilak at ginto, ngunit ang mga nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad ka. Ang lumpong iyon na hindi pa nakatayo sa buong buhay niya, isang lumpo at pulubi, agad na lumakas ang kanyang mga paa. Nagsimula siyang tumalon, lumakad at sumunod sa mga apostol. Hindi ba't kamangha-mangha iyon? Ang sa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Mga kapatid, kahit na hindi tayo makagawa ng ganitong mga himala, wala ba tayong anumang bagay? Ano iyon? Ang espiritual na biyayang ibinigay sa atin, ang kalusugan, kabataan, mga talento, lahat ang ibinigay sa akin ng Diyos. Ito'y sa Panginoon. Ang mga nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Lahat ng pag-aari natin ay ibinigay sa atin ng Diyos. Dapat natin itong gamitin upang maisakatuparan ang gawain ng Diyos, upang ipalaganap ang Ebanghelyo. Ito ang mayroon ako. Nagpapakita ang Diyos ng mga himala sa pamamagitan nito. Yung Diyos po ay gumagawa sa pamamagitan nito. Lahat ng pag-aari natin ay binigay sa atin ng Diyos. Dapat din natin itong gamitin upang maisakatuparan ang gawain ng Diyos, upang ipalaganap ang Ebanghelyo. Kung ano man ang mayroon ako. Dito po natin makikita ang himala sa pamamagitan nito. Yung kalusugan, kabataan at talento na mayroon tayo, lahat ng ito ibinigay sa akin ng Diyos. At dapat ko din itong gamitin para maisakatuparan ang gawain ng Diyos, upang ipalaganap ang Ebanghelyo para sa layunin po na ito. Dito po magpapakita ang Diyos. Dito po magpapakita ang Diyos ng mga himala. Tingnan po natin dito. 2 Korinto chapter 6 verse 10. 2 Korinto chapter 6 verse 11. Basahin po muna natin yung verse 10. 2 Korinto chapter 6 verse 11, 10 at 11. Basahin natin sabay-sabay. Tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga tuka, gayon may pinayayaman ang marami. Gaya ng walang pag-aari, gayon may mayroon ng lahat ng bagay. Sinabi ni Apostol Pablo, tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Dahil ang mga evangelist at ang mga banal na kasama ni Pablo ay nagtiis ng matinding pagdurusa at paghihirap. Kaya naman, sila'y nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Nang sila'y bugbugin, nagalak sila sa pagtitiis ng pag-uusig habang ipinapahayag ang Ebanghelyo ng Panginoon. Nang mabilanggo sila, kaya nang makita sa mga Gawa chapter 16, kung saan sina Pablo at Silas ay dinakip habang nangangaral sa Filipos, hinubaran, binugbog at itinapon sa bilangguan na may mga tanikala. Ano ang kanilang ginawa nang maghahating gabi? Nanalangin sila, tumawit ng mga himno. Nagalak silang magtiis ng gayong paghihirap para sa pangalan ng Panginoon. Tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga duka, gayon may pinayayaman ang marami. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinagkaloob niya sa atin ang kamanghamanghang biyayang iyon. Kapatawaran ng mga kasalanan, kaligtasan ng kaluluwa, naging anak ng Diyos at papasok sa walang hanggang langit. Ano pa kaya ang mas mayaman kaysa roon? Sa makatuwid, gayon may pinayayaman ang marami. Gaya ng walang pag-aari, gayon may meron ng lahat ng bagay. Ang mga tunay na Kristiyano ay kahangahangang mga tao. Nagagalak sila at nagpapasalamat kahit wala silang anumang ari-arian. Gayon may mayroon ng lahat ng bagay. Lahat ng ibinigay sa atin ng Diyos, lahat ng mayroon tayo. Ang aking katawan, ang aking kabataan, at ang aking kalusugan, aking mga talento, ang aking mga ari-arian, lahat ay pag-aari ng Panginoon. Alam niyo po ba ito? Alam niyo po ba ito?
Nagpapasalamat tayo sa mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa unang Korinto, chapter 6, verse 19 hanggang 20, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan ang Diyos. Sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon, ang aking katawan at kaluluwa ay tinubos ng Panginoon. With the blood and water shed by your Savior Jesus on Calvary, He redeemed my soul. He redeemed my body and soul. Binayaran at binili niya ang aking katawan at kaluluwa gamit ang mahalagang dugo ng Panginoon. With the blood and water shed by our Savior Jesus on Calvary, He redeemed my body and soul. Kaya naman, at kayo na hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga. Kaya ano ang dapat nating gawin? Dapat nating ibalik sa Panginoon ang sa Kanya. Luwalhatiin ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Sinasabi sa unang Korinto chapter 7 verse 23, kayo binili sa isang halaga. Sa ibang mga salin, ito ay binili kayo sa malaking halaga. Napakalaking halaga ang ibinayad para sa inyo. Unang Korinto chapter 7 verse 23, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Huwag kayong maging alipin ng sanlibutan, ni maging alipin ng kasalanan, ni maging alipin ng sinuman. Huwag din kayong maging alipin ng sarili ninyong laman, sapagkat ang Diyos ay nakakahigit kahit sa inyong mga magulang. Kung hindi ito naayon sa kalooban ng Diyos, hindi ninyo maaaring sundin kahit ang inyong mga magulang. Ang mga magulang ang nagsilang at nagpalaki sa atin, ngunit hindi sila namatay upang iligtas ang ating mga kaluluwa. Kung isinasaalang-alang natin ang Panginoon na nagligtas ng ating mga kaluluwa, lahat ng mayroon tayo ay pag-aari ng Diyos. Kaya't buksan natin, tingnan natin dito sa Biblia. Roma chapter 14. Roma chapter 14, verse 7 hanggang 8. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Roma chapter 14, verse 7 hanggang 8. Basahin natin sabay-sabay. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili, at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo sa Panginoon. Sino man sa atin, sabi dito, sino man sa atin, sa mga naligtas, maraming kapatid ang narito. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili, at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Tama po ba? Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Sumasangayon po ba kayo? Kabilang sa atin, marami ang nabubuhay para sa kanilang sarili, at marami ang namamatay para sa kanilang sarili. Hindi dapat ito mangyari. Bakit ganun? Dahil sinabi sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 14, ang isa ay namatay para sa lahat. Namatay siya para sa lahat ng tao, di po ba? Nung wala tayong kamalay-malay na ang bugtong na anak ng Diyos ay namatay sa halip na ang mga makasalanan na tulad ko. Sa gayong iniligtas tayo ng Diyos. Ginawa niya tayong mga anak ng Diyos. Sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 15, siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag na mabuhay pa para sa kanilang sarili. Dahil ang Panginoon ay namatay para sa atin, tayo binigyan ng buhay. Ang ating mga kaluluwa ay naligtas upang ang mga nabubuhay ay huwag na mabuhay pa para sa kanilang sarili. Ang mga naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay hindi na nabubuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ang mga nakaunawa ng biyaya at naligtas ay hindi na nabubuhay para sa kanilang sarili sa natitirang panahon ng kanilang buhay. Hindi rin sila namamatay para sa kanilang sarili. Mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Mabuhay man tayo, ito ay para sa Panginoon. Sinabi sa isang himno, if I live for you. If I die for you. I belong to you in life or death. Tanging yung mga handang mamatay para sa Panginoon ang maaring mamuhay ng tama para sa Kanya. Maraming ebanghelista ang church natin.
May isang sigaw na madalas na binibigkas sa mga ebanghelista sa buong bansa, mga pastor, mga evangelical ministers, overseas missionaries at mga ebanghelista. Huwag tayo maghanap ng lugar kung saan mabubuhay tayo ng komportable, kundi maghanap tayo ng lugar kung saan tayo mamamatay ng maluwalhati para sa Panginoon at sa Ebanghelyo. Tama po yun. Ang pagiging isang ebanghelista ay hindi tungkol sa pagkuha ng isang bagong propesyon. Sila yung mga tao nagpasyang mamatay para sa Ebanghelyo. Tulad ni Apostol Pablo. Sa mga Gawa, chapter 20, verse 24, magandang balita ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ay ang biyaya na isakatuparan sa pamamagitan ng kamatayan ng bugtong ng anak ng Diyos. Alang-alang sa pagpapahayag ng biyayang ito. Ngunit hindi ko itinuturing na aking buhay na mahalaga sa aking sarili. Pwede akong mamatay ng daang-daang beses. Kung walang ganitong puso, lilitaw ang mga problema. Walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Wala tayong karapatang mabuhay para sa ating sarili, ni kalayaang mamatay para sa ating sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Bakit ganito? Ito'y dahil ang butong na anak ng Diyos ay namatay kapalit ng isang makasalanan tulad ko. Dahil iniligtas niya tayo mula sa walang hanggang pagkawasak, ang aking kaluluwa at ang aking katawan ay pawang pag-aari ng Panginoon. Sa makatawid, maaari ako mabuhay at mamatay ayon sa kanyang kalooban. Tanging mga tunay na nabuhay para sa Panginoon ang karapat-dapat mamatay para sa Kanya. Tanging mga handang mamatay para sa Panginoon na maaaring mabuhay ng tama para sa Kanya. Tatandaan niyo po ba ito? Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo'y sa Panginoon. Tayo'y sa Panginoon. Basahin po natin ang sabay-sabay yung verse 9. Roma chapter 14 verse 9. Sapagkat dahil dito, si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Sa Roma chapter 14 verse 9, basahin natin sabay-sabay. Sapagkat dahil dito, si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya ay maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay, sapagkat dahil dito si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Sa anong dahilan? Ito ang dahilan upang ang mga naligtas ay mabuhay para sa Panginoon at mamatay para sa Panginoon. Namatay ang Panginoon para sa atin upang tayong mga tinubos ay mamuhay sa ganitong paraan, upang siya ay maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Ang Panginoon ay naging Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Mabuhay man tayo mamatay, dapat tayo mabuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kung nabubuhay ang isang tao para lamang sa kanyang sarili at namamatay para lamang sa kanyang sarili, wala ni isang sentimong halaga ang kanilang buhay. Kung ang isang Kristiyano ay nabubuhay para sa kanilang sarili at mamamatay para sa kanilang sarili, ikinalulungkot ko pong sabihin. Ngunit iyon ay isang isinumpang bagay. Dapat nating ialay sa Panginoon ang lahat ng bagay na mayroon tayo. Gaya ng sinabi ni David sa unang Kronika, chapter 29, verse 14. Sapagkat lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo. Inialay man natin ang ating oras, ang ating kabataan, ang ating kalusugan, o ang ating material na kayamanan. Ibinabalik lamang natin sa Panginoon ang mga bagay na nagmula sa Kanya. Dahil malayang ibinigay sa atin ng Panginoon ang napakalaking biyaya, dapat nating malayang ibigay sa Kanya ang mga bagay na mayroon tayo. Dapat nating ibahagi ang biyaya ng Diyos sa mga patungo sa kapahamakan. Dapat tayo magbahagi sa mga nangangailangan ligtas na kapatid. Ang pag-aalay ng mga bagay na mayroon tayo sa Diyos ay nangangahulugan ng pagbibigay ng ating mga ari-arian sa iba. Ito ay ang pagbabalik sa Diyos ng mga ipinagkaloob niya sa atin at pagbabahagi nito sa mga nakapaligid sa atin. Kung ano man ang ibinigay sa akin ng Diyos, ay hindi lamang ito para sa akin at sa aking pamilya. Dapat ko ring ibahagi ito sa lahat ng nangangailangan. Hindi ko dapat hawakan kung ano ang ipinagkatiwala lang sa akin na iniisip na para bang sa akin ito at ginagastos lang kung saan ko gusto. Dapat ko itong ipamahagi ng maayos. Naunawaan po ba ninyo? Tama po. Sa oras na kumita ka ng pera, dapat mong kwentahin ng maayos. Dapat maliit na bahagi lamang ang gamitin mo para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. At ang iba ay hayaang mapunta kung saan ito kinakailangan.
sa pangangaral ng Ebanghelyo at para sa mga banal na naligtas sa pamamagitan nito. Sa katunayan, kung gaano kahirap kumita ng pera, sinasabi na mas mahirap itong gamitin ng tama. Kapag nakikita ko ito, kung paano ginagamit o ginagastos ang pera, naisip ko, sana hindi na lang nila ginastos sa mga bagay na ganyan. Mahirap ang kumita, ngunit ang gamitin ito ng tama ay mas mahirap kaysa pagkita nito. Kung pag-uusapan ng kayamanan, mauunawaan mo ang layunin at pagpapahalaga ng isang Kristiyano kung titignan mo lamang kung paano nila ginagamit ang pera. Minsan, nagbibigay ang Diyos sa tao ng kasaganaan. Kaya nang sinasabi sa unang Samuel chapter 2 verse 7, ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Minsan nagbubuhos ang Diyos ng kasaganaan upang makita kung paano ito gagamitin. Tinitignan niya kung gagamitin ba ito para sa sariling kasiyahan o para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Kung pagmamasan mo kung paano ginagamit ng isang tao ang pera, malalaman mo ang kanilang pananampalataya, pagpapahalaga at layunin sa buhay na may 100% na katiyakan. Kaya naman tinatawag ang pera na pagsubok sa pagkatao. Kung bibigyan mo ang isang tao ng malaking halaga at sasabing gamitin mo ito sa paraang gusto mo, kung paano nila ito ginagastos, malalantad na 100% kung sino talaga sila. Masasabi mo ng eksakto kung saan inilalagay ng isang tao ang kanilang mga pinahahalagahan at kung ano ang layunin ng kanilang buhay. Kaya naman sinasabi na ang paggamit sa pera ay tama ay mas mahirap pa kaysa pagkita nito. Sinasabi na ang paggamit sa pera ng tama ay mas mahirap pa kaysa pagkita nito. Ito po eksakto na makikita po natin. Masasabi mo ng eksakto kung saan inilalagay ng isang tao ang kanilang mga pinapahalagan at kung ano ang layunin ng kanilang buhay. Makikita po natin ito sa kanilang pamumuhay. Malalantad ito ng 100% kung sino talaga sila. Kaya naman, makikita natin sa pamumuhay ng isang tao kung paano niya ginagamit ang pera. Malalaman natin ang kanilang pananampalataya, pagpapahalaga at layunin sa buhay ng may 100% na katiyakan. Ngayon, tignan po natin. Kung makikita po natin dito po sa Biblia, sa unang Tesalonica chapter 2 verse 8. Tingnan natin saglit sa unang Tesalonica chapter 2 verse 8. Unang Tesalonica chapter 2 verse 8. Palibhasa ay nagmamalasakit kami sa inyo, ipinasya namin kayo'y bahaginan, hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos, kundi pati ng aming mga sariling kaluluwa, sapagkat kayo napamahal sa amin. Sa talatang ito, si Apostol Pablo, kasama sila Silvano at Timoteo, ay nangaral sa iglesia ng Tesalonica. Sinabi niya, palibhasa ay nagmamalasakit kami sa inyo, sapagkat labis na nananabik ang mga apostol na ito para sa mga banal na Tesalonica. Ipinasya namin kayo bahaginan, hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos, kundi pati ang aming mga sariling kaluluwa. Hindi lamang ang Ebanghelyo ng Diyos. Hindi lamang ito nagtapos sa pangangaral ng Ebanghelyo. Handa silang ibigay ang kanilang sariling buhay dahil naging mahalaga sa kanila ang mga mananampalatayang iyon. Ipinasya namin kayo'y bahaginan, hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos, kundi pati ang aming sariling kaluluwa. Ito ay dahil kayo napamahal sa amin. Kapag ang nangangaral ay ibinahagi ang Ebanghelyo, maaaring isipin nila na dahil nagbabahagi kami ng Ebanghelyo sa inyo, dapat inyo kaming paglingkuran at bigyan kami ng pagkain. Maaaring totoo ang prinsipyong ito. Ang isang mangangaral ay hindi dapat magkaroon ng ganitong puso. Kapag ipinapangaral natin ang Ebanghelyo, dapat nating tandaan ang Mateo chapter 6 verse 33.
Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Anong kahulugan ng at? At pagkatapos nito, dito? At ano ang lahat ng mga bagay? Ito ay pangako ng Diyos na ibibigay niya ang lahat ng pisikal na pangangailangan bilang dagdag na biyaya. Hindi pababayaan ng Diyos ang mga tapat na gumagawa ng kanyang gawain hanggang kamatayan. Siya ang bahala sa kanilang buhay. Kung hindi tutulong ang mga tao, ang Diyos ang tutulong sa pamamagitan ng ibang paraan. Alalahanin niyo si Elias na nagtago siya sa batis ng tsirit dahil sinubukan siyang patayin ng mga tao. Ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng kailangan niya doon. Sa umaga at gabi, ang mga uwak ang nagdadala ng tinapay at karne kay Elias. Kinakain niya ang tinapay at ang karne at umiinom ng tubig mula sa batis ng tsirit. Dahil walang tao doon na pwedeng tumulong, ang Diyos ang nagbigay ng pagkain sa pamamagitan ng uwak. Ito isang himala, di po ba? Minsan, maging mga hayop ay ginagamit ng Diyos. Sa makatuwid, kapag ginagawa natin ng mga bagay na ayon sa kanyang kalooban, ang Diyos ang may ganap na pananagutan sa magiging resulta. Wala pong duda rito. Alam ng Diyos. Dahil lang sa hindi tayo nananampalataya sa katotohanan ito, kaya hindi natin nararanasan ang kanyang tulong. Sinasabi ni Apostol Pablo, hindi lamang ang ng ebanghelyo ng Diyos, kundi pati ang aming mga sariling kaluluwa. Sinabi niya sa mga banal na Tesalonika na nagagalak silang ibigay ang kanilang sariling kaluluwa sapagkat kayo napamahal sa amin. Sa unang Tesalonika chapter 2 verse 7, sinasabi niya, kundi kami ay naging malumanay sa gitna ninyo, gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak. Ito isang tunay na kahangahangang salita. Alam niyo po ba kung gaano karaming tao ang namatay habang nangangaral ng ebanghelyo bago ito nakarating sa atin? Napakaraming tao ang nagbigay ng kanilang buhay habang nangangaral ng ebanghelyo. Nang unang beses akong nangaral ng ebanghelyo, akala ko na ang mga nangangaral ng ebanghelyo ay walang anumang tinatanggap na sahod. Ngunit madaming bisita ang dumadating at kailangan ko silang tanggapin at paglingkuran. Samantala, mula sa kusina ay narinig ko ang asawa ko na kinakayod ang bigas mula sa lalagyan. Wala nang natirang bigas. Gayunpaman, kailangan pa rin namin paglingkuran ng mga bisita. Ngunit hindi ako nag-alala. Naisip ko, ang Diyos ang bahala sa lahat ng bagay. Kalaunan, habang ipinapangaral ko ang ebanghelyo sa Jeju Island, maging mga problemang iyon ay nalutas. Kaya na nasusulat sa ebanghelyo ni Mateo, sa Mateo chapter 6 verse 11, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Ang Diyos nang siyang laging nagbibigay ng ating pagkain sa araw-araw. Kahit na mag-imbak tayo ng bigas sa lalagyan na tatagal ng isang buwan, kakaiba ba kung mananalangin tayong bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw? Kahit na mag-imbak tayo ng pagkain, dapat pa rin tayo manalangin para sa araw-araw na pagkain. Ang Diyos ang siyang responsable para sa pang-araw-araw na pangangailangan natin. At bawat araw, ang dapat nating gawin ay huwag mag-alala. Gaya na sinasabi sa Mateo chapter 6 verse 31, huwag kayong mabalisa na nagsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Sa halip na mag-alala tungkol sa mga bagay na ito, dapat nating isipin kung paano ibibigyan lugod ang Panginoon at kung paano ipapangaral ang ebanghelyo ng mabuti upang makapamuhay tayo para sa Panginoon. At pagkatapos, ang Diyos ang magiging responsable para sa lahat na pangailangan araw-araw. Malinaw itong pangako ng Diyos. Dapat nating ipangaral ang ebanghelyo, iligtas sa mga ligaw ng kaluluwa at tulungan ng mga bagong nakatanggap ng kaligtasan. Ang magulang ay naghihirap ng panganak at sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, di po ba? Sa gayon ding paraan, kapag naligtas ang isang tao sa pamamagitan ng pangaral ng ebanghelyo, dapat natin tulungan ng taong iyon upang lumago ang pananampalataya niya. Dapat natin tulungan ng mga brothers at sisters na bagong naligtas upang makapamuhay sila para sa Panginoon. Dapat tulungan ng mga naunang naligtas ang mga bagong naligtas, hindi lamang sa espiritu kundi gayon din sa pisikal. Opo, dapat natin silang tulungan. Para sa kapakanan ng pangaral ng ebanghelyo, dapat tayong magsakripisyo at upang matulungan ang mga nakatanggap ng kaligtasan, dapat nating isakripisyo ang lahat ng mayroon tayo at huwag umasa ng kapalit. Dahil tinulungan kita, dapat tulungan mo rin ako? Kinakailangan po ba na gayong kondisyon? Hindi po. Dapat tayong tumulong na walang kondisyon at hindi tayo dapat umasa ng kapalit. Kung naghahangad tayo ng kapalit sa pagtulong sa iba, kalaunan lalabas ang mga problema. Maring
Pag magkaroon ng pagkatisod sa aklat ng Isaías chapter 51 verse 1, kung makikita po natin doon, dito po ito nakalagay. Huwag po tayo umasa na kapalit. Tingnan po natin sa Isaías chapter 55 verse 1. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Isaías chapter 55 verse 1. Isaías chapter 55 verse 1. Basahin natin sabay-sabay. O lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig at siyang walang salapi, pumarito kayo. Kayo'y bumili at kumain, pumarito kayo. Kayo'y bumili ng alak at gatas na walang salapi at walang halaga. O lahat ng nauuhaw, hindi lamang ito'y tumutukoy sa pisikal na pagkauhaw, ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay sa mga nauuhaw ang kaluluwa. Pumarito kayo sa tubig. Ito ang biyaya ng Diyos. Sa Ebanghelyo chapter 4 verse 14, sinasabi po doon, subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibinibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na kapayapaan at kasiyahan na ibinibigay ng Panginoon. At siyang walang salapi, pumarito kayo. Kayo bumili at kumain. Pumarito kayo. Kayo bumili ng alak at gatas na walang salapi at walang halaga. Ang biyaya ng Diyos ay libreng ibinibigay sa bawat isa. Sabi sa 1 chapter 3 verse 16, ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay libreng ibinibigay ang kamanghamanghang biyaya na sa pamamagitan nito ay tumanggap tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan, tumanggap ng buhay na walang hanggat at nakapasok sa langit. Kamanghamangha ito, di po ba? Binigyan tayo ng Diyos ng ganitong kadakilang biyaya upang iligtas ang ating mga kaluluwa. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus at tinutulungan niya tayo matanggap ng kaligtasan upang makapamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Nang tayo naligtas, sinabi niya, mabuti, makita na lang tayo sa langit. Ganun po ba yung sinabi? Hindi po. Sa Ebanghelyo ni Mateo chapter 28 verse 20, narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Masalamang ba natin kasama ang Panginoon? Hindi po. Ang Panginoon na siyang tumutulong sa atin. Dapat nating ipasa ang biyaya na natanggap natin mula sa Diyos sa mga ligaw na kaluluwa upang sila rin ay makatanggap ng kaligtasan. At dapat din natin tulungan ang mga mahihina para lumago sila sa pananampalataya at mamuhay silang tapat. Kahit libreng ibigay ang tubig, dapat pa rin lagyan ng tubig. Dapat pa rin ang lagayan para sa tubig, di po ba? Opo, may lalagyan. May lalagyan po dapat. Bagaman walang bayad na ibinigay ng Diyos ang kanyang biyaya, para maihatid ang biyaya ng Diyos, dapat natin gamitin ang oras, mga pag-aari at ang ating kalayaan na gaya ng isang lalagyan, sisidlan, bilang kasangkapan sa paghahatid ng biyaya ng Diyos. Sa makatuwid, ating ipinahayag ang biyaya ng Panginoon sa mga tao. Magbigay din ng material na tulong at sa pamamagitan ng sakripisyo at paglilingkod ay gamitin ang ibinigay sa atin ng Diyos sa pinakamahalagang paraan ayon sa kanyang kalooban. Mateo chapter 20 verse 28. Titingnan po natin dito. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Ayon sa sinabi ni Jesus, ang anak ng tao ay naparito hindi para paglingkuran, upang maglingkod, kundi upang maglingkod. Siya na maluwalhati at banal, kapantay ng Diyos, naparito sa sanlibutan at naglingkod sa makasalanang sangkatauhan. Sa makatuwid sinasabi, kung paano ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Naparito si Jesus upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa mga makasalanan. Gaano kadakilang sakripisyo ang ginawa ng Panginoon para sa atin? Kung gayon, paano tayo dapat mamuhay? Tayong mga nakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan niya? Dapat din naman tayo magsakripisyo para mahihatid ang biyaya ng Panginoon sa iba. Alang-alang sa mga kapatid na may hina sa pananampalataya. Sinabi ni Apostol Pablo, hindi ko pinag-imbutan ang pilak o ang ginto o ang damit ni numan. Kayo mismo nakakaalam na ang mga kamay na ito ay nagsilingkod
sa aking mga pangangailangan at sa mga kasama ko. Ipinangaral ng pinakadakilang apostol ang Ebanghelyo habang nagtatrabaho. Sinabi niya, ang mga kamay na ito ay naglilingkod para sa aking pangangailangan at sa mga kasama ko. Maraming beses ko na rin nasubukang matuto wala sa halimbawang ito sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo. Habang sinusubukan kumita ng pera, ngunit nalaman ko na hindi ko kayang gawin ang dalawang ng maayos. Posibleng itong magawa ng sabay, ngunit ito'y nagiging hadlang sa pangaral ng Ebanghelyo, kaya napakahirap. Siyempre po, palagi ba nagtrabaho si Apostol Pablo habang siya nasa bilangguan at habang pinagtatabuyan kung saan-saan? Hindi po. Karaniwan siyang gumagawa ng mga tolda kasama ni Priscilla at Aquila. Hindi niya ito ginagawa sa lahat ng pagkakataon dahil hindi naman posibleng gawin ito nang walang tigil. Sinabi niya, sa aking mga pangailangan at mga kasama ko. Sa mga tuwid sa mga gawa ng mga apostol sa 20 verse 35, sa lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ng mahihina at alalahanin ng mga salita ng Panginoong Hesus na siya mismo nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Sinabi mismo ng Panginoon, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ngunit madalas tayo nag-aalinlangang magbigay, di po ba? Nais nating tumanggap, di po ba? May kagalakan sa mga tumatanggap, ngunit may pagpapala sa mga nagbibigay. Ang pinagpala ay nangangahulugang kung ako'y magbibigay, ang Panginoon na magbibigay. Kung ako'y magbibigay ng higit, siya ay magbibigay ng higit. Kung alam natin ang tungkol dito, ito'y kaakit-akit. Tayo bilang mga taong ligtas ay tunay na tao ng Diyos, di po ba? Tayo mga Kristiyano, nangangahulugan na mga tinatahanan ni Jesus. Ang unang bagay na kaakit-akit sa mga tao ng Diyos ay ang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa ikalawa, ay iligtas ang espiritu ng mga tao. Pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Tayo po yung mga Kristiyano na nangangahulugan ng mga tinatahanan ni Jesus. Ang unang bagay na kaakit-akit sa mga tao ng Diyos ay ang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ikalawa ay iligtas ang mga espiritu ng mga tao. Pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Ikalawa, ito po yung pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa. At pagkatapos, ano po yung ikatlo? Ito ay tulungan ang mga ligtas na brothers at sisters. Sa Kawikaan chapter 3 verse 27, huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinaukulan kapag ito'y nasa kapangyarihang gawin ng iyong kamay. Kung ikaw ay may kapangyarihang gumawa ng mabuti, huwag mong pigilan ito at ibahagi sa ibang taong nangangailangan. Huwag mong pigilan ito at ibahagi sa ibang taong nangangailangan. Kung nasa kapangyarihan ng iyong kamay, huwag mo ipagkait. Tingnan po natin sa unang 1 chapter 3 verse 16 and 17. Unang 1 chapter 3 verse 16 hanggang 17. Basahin natin ng sabay-sabay. Unang 1 chapter 3 verse 16 hanggang 17. Dito natin nakikilala ang pag-ibig, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Subalit ang sinumang may pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid ng nangangailangan at pinagsasara niya ito ng kanyang damdamin, paano nanatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Dito, ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Alam din ninyo ang 1 chapter 3 verse 16, tama po ba? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mabuti rin na kabisaduhin natin ang unang 1 chapter 3 verse 16. Dito natin maikilala ang pag-ibig
sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Nangangahulugang itong natural lamang na ating ibigay ang ating buhay alang-alang sa mga kapatid. Kung may isang taong handang isuko ang kanyang sariling buhay, anong hindi niya magagawa? Sa verse 17, subalit ang sinumang may pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasara niya ito ng kanyang damdamin, paano nanatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya at pinagsasara niya ito ng kanyang damdamin? May pusong handang tumulong. Siguro, ang kapatid na iyon ay nahihirapan ngayon. Kailangan ko silang tulungan. Bagaman mayroon silang kapangyarihan na tulungan ng iba, ngunit sila'y nalilito kung sila ba ay tutulong o hindi. Anong umahadlang sa puso upang tumulong? Ang ating laman. May pusong handang tumulong, ngunit ang ating laman ay umahadlang. Hindi na kailangan tulungan sila. Baka may ibang paraan para sa kanila o obserbahan ko na lang sila. Bagan maaari nating ibigay ang ating buhay para sa mga kapatid. Subalit ang sino mang may pag-aari sa sanlibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasara niya ito ng kanyang damdamin, paano nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Ang pag-ibig ay gaya ng isang balon. Kailangan natin salukin ang tubig upang ito ay patuloy na dumaloy. Ngunit kung iiwan natin ito nang hindi sinasalok, ang tubig ay hindi nadadaloy at magiging mabaho. Kailangan nating isalukin yung tubig. Kung tayo iibig ng paulit-ulit, gaya ng pagsasalok ng tubig, sisibol ng patuloy ang pag-ibig na gaya ng tubig na sumisibol. Subalit ang sino mang pagmamayari sa sanlibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasara niya ito ng kanyang damdamin, paano nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Kung magkagayon, ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging tuyo. Ang pag-ibig ay mapagbigay ng higit. Sa unang Korinto chapter 10 verse 24, huwag hanapin ng sino man ang kanyang sariling kapakanan kundi ang kapakanan ng iba. Hindi tama sa mga taong ligtas ang may makasariling pag-iisip. Ang mga may makasariling pag-iisip ay hindi makakapag-evangelize. Upang makapag-evangelize, kailangan natin ng oras, kailangan natin isuko ang ating kalayaan, kailangan natin gamitin ang pera. Kung isipin natin, ito at iyon, hindi natin ito magagawa. Kung wala tayong kaisipan na okay lang na isakripisyo ko ang lahat ng aking pag-aari para makapagligtas ng isang espiritu, hindi tayo makakapag-evangelize ng maayos. Kung wala tayong kaisipan ganito. Basahin natin sa unang 1, chapter 3, verse 18 hanggang 19. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Dapat natin makilala na tayo mula sa katotohanan at magkaroon ng kapanatagan ng ating mga puso sa harapan niya. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila. Sino ang hindi kayang umibig sa salita o sa dila? Ang salita ay kailangan nating umibig. Mag-ibigan tayo. Pag-ibig. Sa salita lamang? Ang pag-ibig natin ay salita o sa dila lamang ay peke. Tama po ba? Ang tunay na pag-ibig ay ang isakripisyo ang ating oras, ang ating kalayaan, ang ating kaligayahan at ang ating pera para sa ibang tao. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Namatay ang tanging anak. Kung hindi namatay si Jesus, paano malalaman ang pag-ibig ng Diyos? Kung ang Diyos na ay hindi lamang umiibig sa salita, kundi nagsakripisyo at inialay ang kanyang tanging anak hanggang sa kamatayan. Kung nais natin gawin ang pag-ibig ng Diyos, hindi natin ito magagawa sa salita at dila lamang. Huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Kapag umiibig lang tayo sa salita, ito'y hindi tunay na pag-ibig. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Dito natin makikilala na tayo wala sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ang ating mga puso sa harapan niya. Kung tayo umiibig sa gawa at katotohanan, makikilala nila na tayo mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ang ating mga puso sa harapan niya. Silang hindi gumagawa ng gayon ay hindi magkakaroon ng kapanatagan ng puso sa harapan ng Diyos. May isang bagay na ang pangalan ay pagsuway sa pagitan natin at ang Diyos.
Ang pag-ibig ay, sa unang Korinto chapter 13 verse 5, hindi magaspang ang kilos, hindi ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Ang pag-ibig ay iniisip ang kapakanan ng iba. Ang taong makasarili ay hindi makakapag-evangelize. Kailangan natin magsakripisyo para sa evangelism. Ang taong makasarili ay walang kakayahang umibig sa mga kapatid. Kaya, ang unang interesanteng sa tao ng Diyos ay ang magbigay sa Diyos ng kaluwalhatian. At pangalawa, pagliligtas ng espiritu ng mga tao. Pangatlo ay ang pagmamalasakit natin sa mga kapatid. Kailangan natin magsakripisyo para dito. Sabi sa Kawikaan chapter 19 verse 6, marami pang naghahangad ng pagpapala ng tao ay magandang loob at ang bawat tao ay kaibigan na nagbibigay ng mga handog. Sila mga naghahangad ay ang mga tao nagbabahagi na may malaking puso. Marami ang naghahangad ng pagpapala ng taong may magandang loob at ang bawat tao ay kaibigan na nagbibigay ng mga handog. Kung tayo nagbibigay ng regalo, magkakaroon tayo ng maraming kaibigan. Walang kaibigan ang makasariling tao. Ngunit, natuklasan kong napakabukas palad ng mga Koreano. Sa oras ng halian, sinasabi nila, mananghalian na tayo. Ako ang magbabayad para sa inyo ngayon. Wow, napakaganda. Ito hindi madaling naiintindihan sa USA ngayon. Narinig ko na kapag ang ama at anak ay kumain sa kainan, sila nagbabayad ng mga hiwalay. Kahit na sinasabi nilang mananghalian tayo, ngunit pagkain lang nila ang kanilang binabayaran at hindi kasama ang iba. Napakamapagbigay ng mga Koreano. Gayunpaman, dapat na mga maging higit na pagbibigay ang mga kapatid. At ang bawat tao ay kaibigan na nagbibigay ng mga handog. Sinabi ni Jesus, 1 chapter 15 verse 13 hanggang 14, walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Kayo aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Ang Panginoon ay namatay upang iligtas sa mga makasalanan tulad natin at ginawa niya tayong kaibigan. Tama po ba? Gayon din, kailangan din natin gawing kaibigan ang iba. Sa Lucas chapter 16 verse 9, at sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili para sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Darating ang araw, lahat ay maglalaho. Tama po. Kapag dumating ang araw na iyon, kanilang tatanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Wala tayong panahon para sa mga walang point ng kaibigan o masasamang kasamahan sa mundo. Makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan. Ibig sabihin, para makipagkaibigan sa mga taong pupunta sa langit. Kung magsasakripisyo tayo ng oras at material na mga bagay at maliligtas ang isang tao, magkakaroon tayo ng isang kaibigang mapupunta sa langit. Tama po? At sa isang araw, kapag ang lahat ng bagay ay naglaho, kapag ang mundo ay ito nagwakas, ay kanilang tatanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Kapag nasa langit na tayo, malalaman natin kung sino ang nagsakripisyo upang ako'y maligtas. Ang mga kapatiran na nanalangin para sa akin at nagsakripisyo upang ako'y maligtas. Nagbibigay tayo ng maraming material na bagay para sa world missions. Sa ating church, hindi natin palaging sinasabi na magbigay ng offering. Hindi natin kailangan gawing iyon. Walang basket na inililibot upang mangolekta ng offerings. Sa bandang likuran, nakalagay roon ng sobre para sa offering. At kung magbigay ka man o hindi, ay walang nakikialam. Bawat isa ay nagbibigay ng kusang loob. May sarili akong sobre. Dapat lamang nating naiintindihin ang ating mga sarili, hindi ang sobre ng iba. Kung ang isang tao ba ay nagbibigay o hindi po natin ito dapat intindihin. Ito'y sa pagitan nila at ang Diyos. Kailangan natin gawin. Kailangan lang natin gawin para sa atin. Ngunit sa ating church, lahat tayo ginagawa ito ng mabuti. Kung ginagawa lang ito ng isang tao, dahil sinabihan siyang, gawin mo ito, may problema pa rin sa pananampalataya ng taong iyon.
Ang taong naligtas ay natural na ginagawa ang dapat nilang gawin sa harapan ng Diyos. Ngayon, ginagawa natin ang world missions at marahil hindi mo alam kung gaano kalaking halaga ng pera ang nagagamit. Kung alam mo, magugulat ka po talaga. Lahat ng ito'y ginagawa ng mga kapatiran. Dahil dito, maraming ligaw ng kaluluwa ang naliligtas. Sa 82 na mga bansa, mayroon tayong mga iglesia at higit sa 1,000 churches. Dahil sa dami, minsan, nakakalimutan ko ang bilang. Ngayon po, mayroong 1,165 na churches sa 82 na mga bansa. May mga misyonaryo at mga local evangelists. Kailangan nating tususan ang kanilang gastusin, pagtatayo ng church building at pagbabayad para sa edukasyon ng kanilang mga anak at tulong para sa transportation expenses. Ano niyo po ba kung gaano kalaki ang halaga ng pera na kinakailangan? Lahat ng ito'y galing sa World Mission Offering at masikap ko nitong ginagawa. At sa pamamagitan nito, ang gawain ng pagliligtas ay nagaganap sa maraming tao. Marahil may mga naligtas. Marahil ang mga naligtas ay hindi nalalaman kung sino ang nananalangin o nagsasakripisyo ng material upang sila'y maligtas. Ngunit kapag tayo tumayo na sa harapan ng Panginoon, kaya na sinasabi sa 1 Corinto chapter 13 verse 12, sapagkat ngayon malabo natin ay kita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ito ay makita natin na mukhaan. Ngayong bahagi lamang ang nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong maunawaan kung paanong ako ay lubos na nakikilala. Kung gayon, makikilala sila. Kaya naman, napakaraming bagay ang dapat natin gawin sa mundong ito. Kaya habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ang ating oras, material na pag-aari, kalayaan, kabataan ng ating talento at lahat ng mayroon tayo, kailangan nating isakripisyo para sa Diyos at para sa Ebanghelyo. Yamang tayo tumanggap ng dakilang biyaya, kailangan nating isakripisyo ang ating sarili para sa iba. Sinasabi sa Juan chapter 12 verse 24, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay nananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ang mamatay, ibig sabihin, magsakripisyo. Ito'y pagsasakripisyo ng sarili. Kaya sa Mateo chapter 10 verse 8, tinanggap ninyong walang bayad, ibigin ninyong walang bayad. Ang Panginoon na naligtas sa atin ay nagbigay ng maraming bagay. Ang biyaya na akin natanggap ay dapat ko ring ibahagi sa iba. At upang maibahagi ito sa iba, natural, dapat muli akong magsakripisyo sa aking oras at mga material na bagay. Pagkatapos ang Diyos ang nagbibigay na higit na dakilang biyaya. Tingnan po natin sa isang talata mula sa Biblia. Buksan natin sa Lucas chapter 6. Lucas chapter 6 verse 38. Lucas chapter 6 verse 38. Basahin natin sabay-sabay. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw. Ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong ipinukat ay doon kayo susukatin. Sinabi ni Jesus sa atin na magbigay. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Kung magbibigay ako, ang Diyos ang magbibigay din mula sa langit. Kung magbibigay ako muli, siya'y muling magbibigay. Kung magbibigay ako ng marami, siya'y magbibigay din ng marami. Nasubukan niyo na po ba ito? Masaya ito, talaga po. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Usong takal, siniksik, niliglig, at umaapaw ang inilalagay sa inyong kandungan. Masigit ang ibabalik ng Diyos kaysa ginamit natin o isinakripisyo ko. Masigit na ibabalik ng Diyos kaysa ginamit at isinakripisyo ko. Sinasabi ng Biblia, hustong takal at umaapaw. At sa Kawikaan chapter 11 verse 24, may tao nagbibigay ng masagana talo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Tila hindi ka naman nagbibigay ng sagana. Tama po ba? Ngunit, lalo pang yumayaman. Bakit po? Dahil Diyos ang nagbibigay. Ngunit naghihirap lamang. Ang Diyos hindi tumutulong sa taong makasarili. Kailan nating magtiwala sa kanyang tulong. Kaya sa Mateo chapter 10 verse 8, tinanggap ninyong walang bayad, ibigin ninyong walang bayad. Ang biyaya kung saan ang ating kaluluwa ay naligtas ay ibinigay ng walang bayad. Ang ating buhay sa laman ay biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin.
Kung ano ang ating natanggap, kailangan natin ito ibahagi sa iba at gamitin para sa mahalagang gawain para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo upang maligtas sa maraming kaluluwa. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabaging Amang Diyos, maraming salamat sa paliligtas sa amin sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo. Ang aming katawan at kaluluwa ay sa iyong lahat. Nais namin gamitin mo ang mga ito ayon sa iyong kalooban. Napakarami pa ring ligaw na kaluluwa, naliligaw at kaawa-awang kaluluwa na nasa paligid namin. Pakiusap, tulungan mo kami na isakripisyo ang aming oras, pag-aari at lahat ng bagay na mayroon kami upang iligtas sila. At ang lahat ng kaluwalhatian ay sumayunawa aming Diyos. Para sa aming natitirang buhay, hanggat sa dumating ang Panginoon, pakiusap, gabayan at pangunahan mo kami. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.